Sa loob ng isang sementeryo sa Alaminos, Laguna, nadakip ang suspect sa pagpatay sa isang pulis noong 2016. Ang pagtatapos ng 9 na taon niyang pagtatago tunghayan sa eksklusibong pagtutok ni John Consulta. Walang kawala sa Provincial Mobile Force Company ng Laguna ang 48 anyos na suspect na ito nang mahuli sa loob ng isang sementeryo sa Alaminos, Laguna. Ayon sa Laguna PPO, 9 na taong nagtago ang suspect. Nakatanggap tayo ng impormasyon sa kinaroroonan ng taong ito kung kaya't nag-dispatch tayo ng mga operatiba. Siya ay na-involve sa pagpatay sa pamamagitan ng pagbaril sa isang pulis noong taong 2016. 2016 nangyari ang pamamaril dahil sa isang alitan at mula noon ay pabago-bago na raw ng address ang suspect para makaiwas sa huli. I-turn over natin po siya sa Court of Origin kasama ng kanyang warrant of arrest. Sinisikap pa namin makuna ng pahayag ang suspect na nakakulong na sa Los Baños Police Station sa Laguna. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Matapos matikusin ang pag-urong ni Senate President Chis Escudero ng pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na respetuhin na lang daw ang desisyong ito. Pero may mga naniniwalang paglabag umano ang pagkaantala sa konstitusyon. Nakatutok si Jonathan Anda. Para kay House Speaker Martin Romualdez, dapat respetuhin ang desisyon ni Senate President Chis Escudero at ng Senado patungkol sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. We have to respect the decision of the Senate President and the Senate. Yung sulat sa akin ni Senate President Chis Escudero is pretty straightforward. Kaya yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed and conduct, no? Ipinagpaliban ni Escudero ang pagsisimula ng impeachment proceedings ng ilang araw para daw unahin ang pagpapasa ng mga hakbang at panukala na nakapaloob sa legislative agenda ng administrasyon. Si Representative-elect Leila de Lima na inaasahang magiging miyembro ng House Prosecution Panel, dismayado sa press conference kanina ni Senate President Chis Escudero. Akala ko yung para bang anuhin na niya, alisin na niya yung mga agam-agam tungkol dyan na magkakaroon pa ba ng trial o hindi. He could have been more categorical that insofar as the Senate is concerned, tuloy-tuloy kami. I was expecting that kind of a stance sa kanya earlier, but it was not. Ano pa rin, medyo iffy pa rin, right? Kasi hindi pa rin nakakasiguro. Everything is speculative at this point, but we hope things resolve itself positively for all. Tingin ni De Lima, nilalabag ni Escudero ang konstitusyon sa pag-antala ng impeachment proceedings. There's always been my position that is clearly violative of what the Constitution says. Forthwith is forthwith. Tsaka ilang beses na yan nadidelay. Ang abogado naman ng ikatlong impeachment complaint hindi pa masabi kung anong gagawin nila sakaling hindi matuloy ang impeachment trial. It must happen. It is unthinkable constitutionally. From a perspective of a student of Constitution, it is unthinkable for the Senate not to proceed with the impeachments of the impeached official in the person of the Vice President of the Republic of the Philippines. Kanina nagpulong sina De Lima at iba pang naghain ng impeachment complaint para pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa isang pagtitipon ng mga defense official ng iba't ibang bansa, pinalagan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang tanong ng isang opisyal ng Chinese military tungkol sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tila may laman umano ang tanong na tinawag ni Teodoro na propaganda. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pagtitipon ng mga defense minister, chiefs of staff at ilang world leaders sa Shangri-La Dialogue sa Singapore nitong weekend, natanong si Defense Secretary Gibo Teodoro ng isang nagpakilalang opisyal ng Chinese military kung ang mga kapitbahay daw ng Pilipinas sa ASEAN tulad ng Vietnam at Malaysia ay nadadaan sa dialogong sigalot nila sa China dulot ng agawan ng teritoryo. Bakit ang Pilipinas ay madalas ay halos magpang-abot na sa karagatan ng mga puwersa nila ng China? Why can't the Philippines
do the same. And yesterday, Malaysian Prime Minister Anwar mentioned he advised your president to engage dialogue and communication with China. So will the Philippines follow his advice and change its current approach to the South China Sea issue? Or does the Philippines intend to act as a proxy for external powers? The United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. Are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Nagpahaging naman si Teodoro bago sagutin ang mga tanong ng opisyal ng Chinese military. Thank you for the propaganda spills disguised as questions. Let us not forget that while we are members of ASEAN, we are sovereign countries, each with its own territorial integrity and sovereignty. And I am sure that if what China is doing to the Philippines is done to Malaysia or to any ASEAN country, you would see a different reaction. Pinalagad din ni Teodoro ang linyang ito ng China na madalas ulit-ulitin sa kanilang mga pahayag na proxy lang ng Amerika at Pilipinas at tila sunod-sunuran lang ito sa paghamon ng Amerika sa impluensya ng China sa Indo-Pacific region. I would like to reiterate that the Philippine position on the West Philippine Sea is not a function of Sino-American strategic rivalry. Instead, it is caused, no doubt, by the overreach of the Chinese Communist Party, of which the most glaring evidence is the 9, 10, or 11 dash line that has absolutely no basis in international law. Giti Teodoro, kailangan ng tiwala para magbunga ang dialogo sa China tungkol sa sigalot sa South China Sea at ito ang pangunahing balakid sa kasalukuyang sitwasyon sa rehiyon. Hindi dumalo ang mga matataas na defense officials ng China sa Defense Forum. At bagkus, ayon kay Teodoro, ay nagpadala umanong China ng mga intelligence officers na nagkunwaring mga journalist. Tinawag nilang propaganda ang iniulot ng isang Chinese media na umiwas daw sa tanong si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner. Binaliktad nila yung istorya na umiiwas daw tayo sa mga tanong nila about West Philippine Sea at yun niya ang paratang nila na tayo daw yung nag-infiltrate or nag-encroach, pumapasok dun sa teritoryo nila. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mula 2 taon, gagawin na lang sa loob ng 6 na buwan? Yan ang pinag-aaralan ngayon ng DPWH sa pinaplanong pagsasaayos ng EDSA matapos pong umalma ang mga maapektuhang mga pasahero at motorista. Nakatutok si Joseph Moro. Ang daming bumalik na nag-aalala paano yung trabaho namin. Kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, madadagdagan pa ng 1 oras, 2 oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Ang ganitong mga agam-agam daw ang nagtulak kay Pangulong Marcos na ipagpaliban ng 1 buwan ang planong EDSA rebuild. Ayon sa DOTR, in-scrap o ibinabasura na ang naunang plano ng DPWH na aabutin ng 2 taon, panahong masyado raw matagal ayon sa Pangulo. Pinapabago niya yung buong plano. Ang sabi ni Presidente, find a better way. Find a better way para hindi mahirapan ang mga kababayan natin. And the better way means not 2 years, but 6 months. Nang i-anunsyo ang EDSA rebuild, marami ang nagreklamo na maapektuhan nito ang kanilang araw-araw na pamumuhay, lalo pat halos kasabay nito ang pagbubukas ng klase. I think he was responding, number one, to people who have told him that there is a better way, that there is a non-conventional way. And that non-conventional way will address public concerns on the length of time that we all have to suffer. Ayon sa DPWH, nire-revise na nila o binabago na nila ang plano at pinag-aaralan na rin ang mga bagong teknolohiya para magawa ang gusto ng Pangulo na hanggang 1 taon na rebuilding ng EDSA. We are going back to the drawing board para tingnan namin
kung ano po pwede namin gawin for us to expedite the process. Actually, sabi nga niya, tingnan ninyo yung mga international practices, mga materials na ginagamit, yung mga state-of-the-art process at kung ano pwedeng gamitin to fast-track the implementation. Ayon pa kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, kasama sa titingnan din ang mga paraan para i-manage ang traffic sa EDSA. Sa ngayon, sinuspindi na rin ang odd-even scheme na eksklusibo sanang gagamitin sa EDSA para mabawasan ang volume ng mga sasakyan habang ginagawa ito. It has to be well disseminated to everybody so that once we start, wala na ho yung mga agam-agam, mga reklamo. I think the President is worried about all these things na parang hindi pa naintindihan mabuti ng mga general public. Gusto niyang may streamline at sa ganon, pagka nag-start is everybody understands actually what the project is all about. Pagtitiyak naman ni Dizon, tuloy-tuloy pa rin naman ang pagdadagdag nila ng bago ng MRT, pagpapabilis ng pagpasok dito tulad ng pagtatanggal ng mga X-ray machine at pagdaragdag ng mga bus sa EDSA bus carousel habang hinihintay ang EDSA rebuild. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Para matulungan ang umaalat na industriya ng sugarcane farming sa bansa. To the rescue ang ilang estudyante sa Manila. Isang AI-powered device ang binuo nila para sa mas efficient at non-invasive na paraan ng pagkuha ng sugar content ng mga pananim. Tara, let's change the game! In the age of smartphones, napakadali na para sa atin ang kumuha ng litrato anytime, anywhere. This time, ang simpleng pagkuha ng litrato, ni-level up para makatulong sa sugarcane farming. Yan ang proyekto ng graduating ECE students ng Technological University of the Philippines. Ang kanilang grupo, bumuo ng device na kayang ipakita real-time kung mature o pwede nang anihin ang tanim na sugarcane. Ang Project Tamis. We find it ironic na ang Philippines po is an agricultural country and yet we tend to overlook the one thing that could truly revolutionize farming, which is innovation. Yung farmers po natin, they still use traditional methods. Para kasi malaman ng mga magsasaka kung mature o pwede nang i-harvest, kailangan butasan ang mga sugarcane at kumuha ng katas. Ilalagay sa tinatawag na Brix refractometer para makuha ang Brix level o ang estimated sugar content nito. Kasi pag pinuncture niyo yung stock, magiging susceptible siya sa diseases and malaking kawalan po yun sa mga farmers. Kaya para mapadali at maging non-invasive ang proseso, bumuo ang grupo ng AI-powered device na real-time na kukuha ang Brix level at maturity ng sugarcane. Gamit lang ang imahe. I-explore na natin kung paano siya gumagana. Gagawin lang natin, itatapat natin siya. Meron tayong example ng mga sugarcane dito. Real time, pag na-detect niya yung sugarcane, maglalabas na siya ng resulta. Yung mga impormasyon o detalye na makikita natin dito, yung Brix prediction, ipapakita sa atin kung low, medium, or high. And from that, doon niya i-determine kung mature na ba o not mature. Ipo-project niya yan lahat dito. May capture option din para ma-save ang imahe kasama ng mga detalye nito. Sa gallery, yan, nandito lahat ng mga na-research natin. Instant analysis ang makukuha natin mula dito sa Project Tamis. Ang grupo, nagsagawa ng research work kasama ang sugarcane farmers at researchers sa Florida Blanca, Pampanga. Gumamit sila ng mahigit 400 litrato para matrain ang custom machine learning nito at nakakuha ng 87.21% accuracy base sa kanilang pag-aaral. We really believe na this will help a lot. Hindi lang po yung farmers natin, kundi yung mga researchers din po natin. There you have it mga kapuso. Sana magtuloy-tuloy pa yung mga innovation katulad nito para makatulong sa agricultural sector ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Isa na namang barko ng China ang namataan
sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ni-radio challenge ito ng Philippine Coast Guard pero hindi rumesponde. Nakatutok si Chino Gaston. You are advised that you are currently sailing within the Philippines exclusive economic zone. Masungit man ang panahon at naglalakihan ng alon, lumapit at nag-radio challenge ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard sa Chinese Coast Guard Vessel 3105, 75.9 nautical miles mula sa Palawig Point sa Zambales. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines exclusive economic zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippines exclusive economic zone. Abot sa 8 hanggang 10 talampakan ang laki ng mga alon na naging hamon sa maliit na 44-meter vessel ng PCG. Hindi sumagot ang Chinese Coast Guard vessel na tila namamalagi sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kung hindi sila sumagot, I don't think that we can hold them accountable for not responding. But definitely, we are challenging their illegal presence dito sa ating exclusive economic zone, no? And that they never inform us of their intention why they are there. Matapos ang ilang oras, pinuntahan ng BRP Cabra ang isang Filipino fishing vessel na FFB Janjan na nasiraan dahil sa masamang panahon. Matagumpay na nahatak ang bangka pabalik ng home port nito sa Subic, Zambales. Pinalitan ng BRP Bagakay ang BRP Cabra na bumalik sa Subic para hatakin ang nasirang fishing boat. Sa mga susunod na araw, magsasagawa ito ng maritime patrol sa Baho de Masinloc at bandayan ang dagat ng Zambales. Sa huling impormasyon ng PCG, umalis na sa dagat na bahagi ng Zambales ang CCG 3105 at bumalik na ng Baho de Masinloc. This is Philippine Coast Guard vessel BRP. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Tiklo sa Nueva Ecija, ang isang dating bantay ng bilibid na itinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa isang negosyante at kanyang anak. Todo tanggi sa paratang ang sospek na ayon sa otoridad ay nag-recruit umano ng mga kasabwat mula sa kulungan. Nakatutok si John Consulta. Pinasok na bahay ng NBI Homicide Division sa Nueva Ecija. Anong gagalaw? Oh my God! NBI. Naaresto ang 37 anyos na dating correctional officer ng Bucor. Siya ang tinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa 70 anyos na negosyante sa Quezon City. Napatay rin ang anak ng biktima na driver noon ng kanilang sasakyan matapos pagbabarilin ng mga kidnapper. Ang labi naman ng negosyante na-recover ng NBI Organized and Transnational Crime Division at Homicide Division sa mabanging bahagi ng Bae, Laguna noong June 2024. Nung lumabas na yung warrant of arrest nitong taon na ito, he was located in somewhere in Nueva Ecija. Ayon sa NBI, nagde-deliver daw ng prutas at gulay sa Bucor ang negosyanteng biktima na pinatay raw sa sakal. Nakilala naman ng suspect ang mga member ng kanyang kidnapping group sa kulungan kung saan siya ang bantay. Nirecruit umano niya ito bago sila lumaya. Kung titignan po natin, ang mga kasama po niya puro mga ex-convict from Muntinlupa. Mga bagong laya po ito at siya po ang nag-provide ng mga tirahan. Sa mga rented po na mga townhouses na gamit po nila, ang nakapangalan po dyan, ito pong hinuli natin. Todo tanggi ang suspect sa krimeng ibinibintang sa kanya. Totoo ba yung hinahapos sa sir? Wala, sir. Wala akong alam din, sir. Habang buhay na pagkakulong yung gusto namin. Siyempre po buhay po yung kinuha nila. Naharap sa reklamong kidnapping at double murder ang inarestong suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Back-to-back ang exciting projects ni Julian San Jose mula sa puno ng plot twist na Slay hanggang sa bagong season ng The Clash. Busy man ang schedule, fresh and glowing si Julie na ibinahagi pa ang kanyang dream wedding. Makichika kay Larson Tiago. Fresh and glowing si Julian San Jose sa kanyang muling pagharap sa media at social media influencers. May sikreto ba sa kanyang beauty? Aside sa self-care, kailangan talaga na may maintenance tayo palagi, especially sa skin.
Pero mas malaking bagay raw para sa Asia's Limitless Star ang inner happiness, lalo na sa love life. Wedding months kung ituring ang buwan ng Hunyo. Kaya nang aming tanungin si Julie sa kanyang dream wedding, gusto ko simbahan. Kasi very traditional din kasi yung pamamaraan ng pamilya ko eh. So I also want to, like preserve that tradition dun sa family namin. Maybe out of the country, I don't know. sa ngayon, nakatutok si Julie sa suspense mystery drama series nila ni Gabi Garcia, Mikey Quintos, Isabel Ortega at Derek Monasterio na Slay. Mas lalong exciting daw ang mga twist na magaganap sa GMA version na napapanood gabi-gabi. You have to see the GMA cut kasi iba yung edit niya eh. Kaya I'm also happy and excited then for the people to see. Kasi nga siya eh, kakaibang murder mystery yung ginawa namin. Pinaghahandaan din ni Julie ang bagong season ng The Clash. Hindi raw niya akalain na unang araw pa lang ng kompetisyon, pasabog kaagad ang mga maglalaban-laban. Sa June 8, may mga magaganap na mga kawindang-windang mga na sorpresa. So, magkakaroon dalawang grupo, New Clashers and the Clashbackers. So, for sure talagang nakaka-excite siya kasi iba din yung iba din yung labanan eh. Talagang maraming magagaling. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.